a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nanawagan ng investigasyon si Senadora Amy Marcos sa mga ibinunyag ng 18 dati umanong sundalo na naging empleyado daw ni dating Congressman Zaldico. Sila raw ang tagatid ng mali-maletang flood control kickback sa ilang mambabatas, personalidad at opisyal ng gobyerno, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Bukod dyan, inutusan daw sila ni Ko na asikasuhin ang mga ICC investigator na nagpunta sa bansa noong 2023 hanggang 2025 sa tulong ni dating Senador Antonio Trillanes. Nakatutok si Oscar Oida. 18 dati umanong military personnel, karamihan mga dati umanong miyembro ng Philippine Marines ang iniharap ng abogadong si Attorney Levito Baligod sa miyembro ng media. Mga dati umano silang tauhan ni dating Congressman Zaldico. Mga kasamahan rin daw sila ng dati ring Marine at dati ring security detail ni Ko na si Orly Guteza. Tulad ng inilahad ni Guteza noon sa Senate Blue Ribbon Committee, kwinento ng mga Marines ang paghahatid ng basura o yung mali-maletang pera sa ilang mambabatas, politiko at iba pang mga personalidad mula September 2022 hanggang unang bahagi ng 2025. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto. Hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Zaldico doon sa kanyang bahay sa Pasig City. Ipinakita ni Baligod ang affidavit ng mga dating Marines na balak daw ihain sa Office of the Ombudsman. Bahagi nito ang mga larawan ng daan-daang maleta raw ng pera na dumadating umano sa bahay ni Ko. Ipinakita rin doon ang larawan ng empleyado raw ni Ko na binibilang ang pera na dumarating sa bahay. Pagkatapos daw ay ibinabalik ulit sa maleta at dinadala umano sa penthouse condominium unit ni Ko sa BGC. Ipinakita rin nila ang litrato kasama ni Guteza. Ayon sa ilan sa kanila, nung una raw ay di nila alam kung saan galing ang mga mali-maletang pera. Since no kami ay nasa yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi yan ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas po yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Ang pera, dinala raw nila sa bahay o tanggapan ng ilang mga congressman, kabilang sinuoy House Speaker Martin Romualdez. Yung mga maiingay sa Kongreso ay sila palang matitinding tumanggap ng mali-maletang pera. Nabanggit din sa nasabing presko ng umunay naging partisipasyon ng ilan sa kanila sa operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Inutusan daw ni Ko ang ilan sa kanila na magsilbing driver sa ilang banyaga. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. Kalaunan ay napag-alaman daw nila na ang mga ito pala ay mga ICC investigators. Pati ang pangalan ni dating Senador Antonio Trillanes na banggit patungkol dito. 4 na beses daw silang nag-deliver ng pera kay Trillanes para sa gastusin ng mga taga-ICC.
Lahat daw ng mga pangangailangan ng mga investigator tulad ng hotel at sasakyan, sagot daw ni Ko at Trillanes. Ang mga ICC investigator nag-ikot daw sa iba-ibang lugar para kausapin ang mga unang biktima ng extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero puro mga witness na inirefer ni Trillanes lamang daw ang ini-interview ng mga ICC investigators. Nagkaroon pa raw ng pagpupulong ang mga ICC investigator sa bahay umano ni dating Justice Secretary Boying Remulla kasama si Trillanes at dating PNP Chief Nick Torre. The ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. Ayon kay Baligod, marami pa daw ibang impormasyon ang nakasaad sa affidavit ng mga dating sundalo na isusumite daw nila sa Office of the Ombudsman. Magsusumite din daw sila nito sa ICC. So that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. Kasunod ng mga paratang na ito, naghain na si Senadora Amy Marcos ng resolusyon sa Senado para manawagan ng imbestigasyon. Hinimok din ni Marcos ang mga nagpakilalang Marines na humarap sa Senado at ilatag ang kanilang akusasyon at ilabas ang kanilang ebidensya. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Bagamat hindi ipinamahagi ni Baligod sa media ang buong affidavit, nabanggit sa resolusyon ni Senadora Marcos ang ilan pang bahagi nito. Kabilang dito ang paghahatid daw ng mga ex-Marines ng pera, hindi lang kay Romualdez, kundi maging sa ilang miyembro ng House Representatives tuwing may Quadcom hearings, pati na sa ilang miyembro ng Senado, pero hindi binanggit sa resolusyon kung sino-sino ang mga ito. Tinukoy din dito si Congressman Erwin Gardiola na isa raw sa mga naghahatid ng pera sa bahay ni Ko sa Pasig. Binanggit din sa resolusyon ang alegasyon ng isa sa mga ex-military personnel na isinama siya ni Ko sa paghahatid ng pera sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos sa Ilocos Norte. Tinanggap umano ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos ang pera at matapos daw ang ilang oras ay dumating din si Pangulong Marcos at ang First Lady. Dawit din ang ilang kasalukuyan at dating opisyal ng gobyerno. Kasama dyan si dating Budget Secretary Amena Pangandaman na hinatiran daw ng 2 maleta sa kondo ni Ko. Pati na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na hinatiran daw nila ng 8 maleta sa bahay nito sa Quezon City. Nakita rin daw nila ng abutan umano ng paper bag si National Security Advisor Eduardo Anyo matapos ang isang pulong kasama ni Ko, Romualdez at De Lima. Sinabi rin sa resolusyon ang lingguhan daw na pagkuha ng pera mula sa bahay umano ni Agriculture Secretary Laurel Chu. Ganon din si Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang na umunoy naghatid ng pera sa basement ng isang hotel sa BGC. Sakaling humarap sa Senado ang mga dating military personnel, umaasa daw si Marcos na poprotektahan sila. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga nabanggit. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Tinawag naman na lousy script ng palasyo ang mga aligasyong hinatiran ng mali-maletang pera ang Pangulo at ilang politiko. Dagdag nito, kumikilos na ang ilang ahensya para panagutin ang nasa likod ng umano'y fake news. Nakatutok si Ivan Mayrinas. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Ganito tinawag ni Palace Press Officer Claire Castro ang akusasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos na inilahad ng mga retiradong sundalo na iniharap ni Attorney Levito Baligod.
Sabi nila, naghatid daw sila ng mali-maletang pera sa iba't ibang mga personalidad at politiko, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Naging kasamahan daw sila ni Orly Gutesa na nagsabi sa Senado na regular umano siyang naghahatid ng pera kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating kongresista si Saldico. Akusasyon ni Baligod, si Marcos daw ang mastermind ng lahat ng ito. Pero tanong ng palasyo kay Baligod, So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people. hahayaan daw ng Malacanang ang mga nararapat na ahensya ng gobyerno na umaksyon laban sa anilay fake news. Nandiyan ang NBI, nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to, obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Nasa Palace Press Briefing si MMDA General Manager at dating PNP Chief Nicolas Torre III na pinangalanan din sa mga paglalahad ng mga retiradong sundalo. Kasama raw siya sa isang pulong ni Romualdez, Co at mga taga-ICC. Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan eh. Diba? So it's really non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Pinabulaanan naman ng mga nabanggit ng mga umunoy dating militar ang alegasyon laban sa kanila, sabay question sa timing nito kasabay ng pagdinig ng ICC. Sabi pa ng Philippine Navy, hindi nila naging miyembro ang ilan sa mga ito habang ang ilan dishonorably discharged. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng resolusyon ni Senadora Amy Marcos na imbestigahan ang mga revelasyon ng 18 ex-military personnel, sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat i-evaluate muna kung ano ang kredibilidad ng source at ang reliability ng impormasyon nila. Ang mga ex-military personnel na ito, bahagi raw ng sistema ng paghahatid ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno, kabilang umano si Pangulong Marcos. May mga portions doon na pwede na sabihing credible, pero may mga questionable. Number one, ang sinabi lang 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So, puro ghost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? So, sobra yung computation. Sobra computation. Sumulat na rin daw si Lacson sa Philippine Navy, Army at LTO para alamin ang pagkakakilanlan ng mga nagpakilalang dating military personnel. May initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, Pagkatapos ng verification, pwede raw paharapin sa Senado ang mga ito. Nagsabi na ang Philippine Navy na hindi kailanman naging miyembro ng Philippine Marines o Philippine Navy ang 4 sa mga lumabas na ex-military personnel. Karamihan din daw sa mga ito ay na-dishonorably discharged mula sa serbisyo, habang ang ilan naman ay nakapagretiro ng maayos. Pero hirit ni Lacson, tila kahina-hinala ang timing nila. the timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Ay, may suspect. Yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges, ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung
Sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Mariin namang itinanggi ni dating Senador Trillanes na tumanggap siya ng $2 million o anumang halaga mula kay Ko para sa investigasyon ng ICC o anumang pakay. Gusto lang daw nitong i-discredit ang ICC proceedings laban kay dating Pangulong Duterte. Sasampahan niya raw ng kasong cyber libel sina Levy Baligod, Mike Defensor, ang 18 dating sundalo at lahat ng nagpapakalat ng kasinungalingang ito. At kung may inutusan daw siya para kontakin ang mga police official at politiko para ma-interview ng ICC, ano naman aniya ang mali doon? Nag-react na rin ang ilang mambabatas na nabanggit kaugnay ng issue. I will not dignify a tall story allegation. Ang nakakatawa rin, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung tipong maleta. It's all BS. Unassign nga present themselves as National Marites Council. Nilulutawag sa mga ganyan. Sabi naman ni Representative Laila de Lima na nabanggit din sa affidavit, tingnan na lang ang timing ng paglutang ng ex-military personnel na tumaon sa confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte, pati na sa pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag ng chief at katawa-tawa ang paglutang ng mga alegasyon na layon lang daw i-distract ng mga tao mula sa tunay na issue, ang paghusga sa mga Duterte. Ang timing din ng paglabas ng mga ex-military personnel ang kwestiyon ni Representative Joel Chua. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang pangalang nabanggit. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Muling ipinanawagan ang pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon. Kasabay ng paggunita ngayong ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, buong maghapon nga yung naging aktibidad dito sa White Plains Avenue kung saan po matatagpuan ang People Power Monument. Malapit po yan sa panulukan ng EDSA at dito nga po isinagawa yung paggunita sa anibersaryo ng People Power. Pero may isa pa po na programa dito ha. Ito po yung Trillion Peso March Movement kontra katiwalian. Mula sa EDSA Shrine, sabay-sabay na nagmarcha ang ilang religious leader at miyembro ng civil society papuntang People Power Monument. Ang bantayog sa tabi ng Camp Aguinaldo na kumakatawan sa mga nagtipo noong 1986 para protektahan ang paksyon ng militar na bumaliktad sa rehimeng Marcos Sr. noon. Dito nag-alay sila ng bulaklak at dasal, nagpahayag ng mga mensahe at umawit ng mga kantang naging tema ng People Power. Dahil bawal magrally sa mismong People Power Monument, nagtipo ng iba't ibang grupo sa White Plains Avenue para sa main program. Sana mapagnilayan natin kung paano tayo umabot dito, pero mas mahalaga pa po dyan, pag-isipan po natin kung paano tayo magiging parte ng solusyon sa issue ng korupsyon, sa issue ng pang-aabuso sa karapatang pantao, para makamit natin yung ninais ng mga nauna sa atin noong 1986. Ayon sa mga kongresistang nakilahok, may ilang panukalang batas para hindi malimutan ang legasiya ng People Power. Kami po sa Akbayan ay nag-file ng isang panukala na gawing special non-working holiday ang EDSA. At gawin din na magkaroon tayo ng mga paraan para malaman ng lahat, lalong-lalo ng kabataan Pilipino, kung ano yung tunay na nangyari noong panahon ng batas militar, lalong-lalo na ng EDSA Revolution. Isaan nila sa bubuhay sa diwa ng People Power ay kung merong mapaparusahan sa mga naglustay sa kaban ng bayan. Yung pagpapanagot dun sa mga kurakot, yung mga pagpapanagot dun sa mga sangkot sa malawakan, the biggest corruption scandal in history. Ilan pa lang ba ang mga napapanagot? Matatandaang pinatalsik sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng People Power 40 taon na ang nakalilipas. Kaya sa paggunita sa anibersaryo ng Bloodless Revolution, muling nilinaw ng ilang nagsidalo na hindi sila makikipag-alyansa kay Marcos Jr. Ako tutol na tutol po. Both
dahil korupsyon yung pinag-usapan natin ngayon at mukhang malinaw na nga na si President Marcos Jr. ay namumuno sa pinaka-corrupt na administrasyon pagkatapos ng kanyang ama. Ang mga aktibidad ngayong araw ay konektado rin sa trillion peso march movement bilang protesta sa katiwalian sa gobyerno. Kasabay ito ng pagbabalik tanaw pa rin ng ilang nasa People Power Revolution sa pag-asang maibahagi ito sa mga kabataan sa pagtitipon. Meron ding mga performance ng iba't ibang artist. Nasa 2,600 na mga pulis ang nakadeploy para tiyakin ang seguridad para sa EDSA 40. Paalala din ng pulisya, bawal ang seditious na panawagan gaya ng pagpapabagsak ng gobyerno. Mel, bago mag-alas 6 ng gabi ay tinapos na yung programa dito para daw po bigyan daan naman yung ginagawang misa doon sa EDSA Shrine. Sa ngayon makikita nyo marami pa rin pulis na nagbabantay dito sa People Power Monument, bagamat nabawasan na rin yung kanilang dami mula pa kanina. At mula naman dito sa aking kinatatayuan, natatanaw ko po na may bahagyang pagbagal yung daloy ng trapiko sa bahagi po ng People Power Monument, northbound po yan ng EDSA. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Kabilang sa mga hindi malilimot na tagpo sa confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon, ang tahimik na pagtangis ng ilang kaanak ng mga biktima. Sa panayam ng kapuso nating si Marie Zumali, ikinuwento nila ang panunumbalik ng sakit ng marinig ang sinapit ng mga kaanak at kung bakit sa kabila nito'y nais nilang matuloy ito sa paglilitis. Narito po ang kanyang pagtutok mula sa The Hague, Netherlands. Habang inilalatag ng prosekusyon at abogado ng mga biktima ang mga ebidensya kasama mga kwentong sinapit ng mga pinatay nung panahon ng war on drugs, mayat mayang nagpapahid ng luha ang mga kamag-anak ng mga biktima habang nasa court gallery sila at nanunood sa ikalawang araw ng confirmation of charges ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Shira Escudero nawala ng kapatid. It still hurts. I find it hard to breathe at some time, but I still try to manage and repress my emotions. Si Leory Pasco naman, namatayan ng 2 anak. Ito ay talagang tumagos sa aming mga puso. Mahirap. Mahirap kasi kanina. Pigil yung aming, pigil yung aming damdamin kasi sobra kaming, na overwhelmed dahil para talaga yun sa amin yung mga sinasabi sa amin yun ng mga biktima. Ang hirap daw pigilan ng emosyon nila sa kabila ng bilin na bawal umiyak sa gallery. Sobrang nakakaiyak kasi yung bang kung hindi nga lang bawal yung umiyak kasi bawal daw pinipigilan. Kaya nga sobrang hirap. Bawal umiyak? Bawal daw baka kasi daw humagulgol, ganun-ganon. Ang 2 anak ni Pasco, sina Crisanto at Juan Carlos, pinatay noong 2017 sa Quezon City sa kasagsagan ng kampanya kontra droga. May mga kwento raw ang prosekusyon na kumurot sa kanyang puso. Doon sa inilatag nung yung babae yung sa prosecution, yung mga nilatag niya ng mga pinaslang, tapos kung saan-saan lang natagpuan. Tapos siyempre naalaala ko rin yung anak ko dahil natagpuan din namin siya na bangkay na sila sa may Quezon City. 2 sila magkasabay. Minsan minsan may mga gabing hindi ka nakakatulog kasi sinisisi ko yung sarili ko na siguro kung hindi ganoon, hindi ko pinasurrender, baka sakaling buhay pa. Muli rin nanumbalik kay Shira ang mapait na sinapit ng kapatid sa buong pagdinig kahapon. Same way din nakita yung brother ko wrapped with packaging tape noong 2017. And it reminded me all the pain that we experienced. Mas naging malinaw sa amin na part talaga to ng policy ni Duterte. So parang lalong naging mas matibay sa amin na si Duterte talaga yung reason bakit nawala yung mga mahal namin sa buhay. Umaasa sina Pasco at Escudero na tutuloy sa trial proper ang kaso ni Duterte. Even if makonvict si Duterte balang araw, yung pain nandun pa rin po. Alam namin na hindi na nito mababalik yung kapatid
ko, pero we still want to push this to trial. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Hindi pa tapos ang pagkilalang natatanggap ni Marian Rivera para sa kanyang well-applauded na pagganap as Teacher Emmy sa Balota. At di lang yan ang ipinagpapasalamat ni Marian. Masaya siyang nabibigyan ng platform ang mga dancer na i-showcase ang kanilang passion for dancing sa Stars on the Floor. Makichika kay Nelson Canlas. Hinahangaan ng netizens ang mga anak ni Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera pagdating sa iba't ibang activities nila. Si Sixto, learning activities ang gusto, habang ang panganay naman nilang si Sia, painting, singing, musical instruments ang inaaral, at ngayon, horseback riding naman. Sobrang busy ng kids. Mas busy pa sila sa akin. Na nakakatuwa kasi parang sila ni nagsasabi ko ano yung mga activities na gusto nila, ano gusto nilang magawa ngayong week na to. So, ang dami lang gusto na nakakatuwa na parang, syempre kami mag-asawa, support kami all the way talaga. Nagbabalik si Marian bilang head ng dance authorities sa season 2 ng Stars on the Floor. Proud daw si Marian dahil sa pamamagitan ng dance reality show na tutuklasan natin ang natatagong talento ng celebrities pagdating sa pagsasayaw. Nakakatuwa kasi yung sa Stars on the Floor, maraming oportunidad ang naibibigay sa mga dancers talaga na i-showcase talaga yung galing nila sa pagsasayaw. So, itong season 2, parang mas exciting kasi alam mo yun, ang daming collaboration na unexpected. Bilang isang dance authority ng show, may magbabago ba sa kanyang atake sa season 2? Well, ganun pa rin pero may mga kaaway na akong mga ka-judge ko ngayon this time. Lalo na kapag may sinasabi sila dun. Kasi ngayon pa lang parang may napupusuan na ako sa kanila eh. Oo, nakikita ko yung mga potentials talaga. Meron. Ayoko. Baka magselos yung iba. Pero so far talaga, may nakikita talaga ako na sinasabi ko. Although very honest naman ako kapag nagja-judge ako, sinasabi ko talaga na kapag may dating sa akin, may charm sa akin, or may spark siya sa akin, sinasabi ko naman yung diretso. Isa pang ipinagpapasalamat ni Marian ay ang patuloy na pagtanggap ng parangal ng GMA Pictures at GMA Public Affairs film na Balota. Kamakailan, tinanggap ni Marian ang Best Actress of the Year para sa pelikula. Nakakataba ng puso. Parang sabi ko nga, ay akala ko tapos na. So patuloy pa rin yung pagbibigay pugay kay Teacher Emmy sa pelikulang Balota. So parang ito yung sinasabi kong masarap gumawa ng pelikula na nakaka-contribute ka sa country mo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Napuruhan sa ulo ang isang driver sa Maynila nang mabagsakan ng tipak ng konkreto mula sa isang lumang gusali. Nakatutok si Ian Cruz. Kita sa video ang pagbuhat ng ilang katao sa isang lalaki. Sugatan kasi ang isang rider ng tok-tok na ito nang mabagsakan sa ulo ng tipak ng konkreto. Mula raw yan sa isang lumang gusali sa kanto ng Avenida at Recto Avenue sa lungsod ng Maynila. Ayon sa ilang saksi, pasado 1:00 ng hapon nang bumaba ng kanyang tok-tok ang biktimang si Miguel Gonzales, 43 taong gulang. Nang bigla na lang daw may marinig silang malakas na ingay. Malagkas mo ba yung bagag, sabi ko gano'n. Kala ko nga banggaan eh. Tapos pagtingin namin yung bubagsak po pala yung building. Agad din nila sa Jose Reyes Memorial Medical Center ng biktima dahil sa pinsalang tinamo sa ulo. Ayon sa chairman ng Barangay 313, conscious na ang biktima sa ospital. Kausap ko na, si Susan, conscious naman po na yung anak niya. Yun lang maraming gagawin sa kanya, kaya siguro tutulungan na rin po natin ng barangay ko. Sarado naman ang portion ng Recto Avenue malapit sa kanto mismo ng Avenida. Pag-iingat ito ng mga otoridad at City Engineering Office para wala nang mapahamak pa sa gusali na 6 na taon na raw walang nag-ookupa. For investigation lang daw po, after nyan, gagawan na nila ng safety remedy muna ko. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 oras. Sa gitna ng kinakaharap niyang 4 na impeachment complaint, idiniin ni Vice President Sara Duterte na wala itong kinalaman sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa 2028. Na ipagpaalam na rin anya ang plano sa kanyang ama. Nagbabalik si Ian Cruz.
Ilang araw matapos maihain sa Kamara ang mga panibagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Nagdeklara siya ng pagtakbo bilang Pangulo sa eleksyon sa 2028. Pero paglilinaw ng bise, walang kinalaman ng impeachment complaints sa desisyon niyang tumakbo bilang Pangulo. Kahapon, bukas, ngayon, ang impeachment ay nandyan. Ang pagdidesisyon ko, hindi kasali yung factor ng impeachment. Kasi plano na yan ng administrasyon eh. Ang ginagawa ng administrasyon ay pinapatahimik nila lahat ng mga tao na nagsasabi ng totoo patungkol sa kanilang kakulangan at sa kanilang kawalan ng aksyon sa mga problema ng bayan. Fourth quarter daw ng 2025 nang mapag-isipan niya ang pagtakbo bilang Pangulo. Bakit ko pa ba i-delay yung pagsabi na tatakbo ako kung nakapag-desisyon na ako? Wala na eh. Nakita nyo, nag-file na ng impeachment last year, tapos nag-file na naman ng impeachment ngayon, at makita ninyo sa timeline, nagsimula lahat 2023 pa lang sa paninira at sa demolition job. Good luck! At sa reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang anunsyo na good luck, Bakat you, bakat them. Good luck! nakarating na rin daw sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang balak niyang pagtakbo. Hindi alam ni PRD na tatakbo ako bilang Pangulo. Nung sumunod na araw, nasabihan siya nung kanyang mga abogado at nagpadala siya ng maikling sulat doon sa abogado. At hindi pa ako nakapagpaalam sa abogado o kay PRD kung pwede ko bang ibahagi sa inyo yung sulat. Ang mga pahayag ng bise, sinabi niya sa pagdalaw niya sa mga binagyo sa Iligan City kung saan nagsagawa ng relief operations ang kanyang opisina. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Huli sa magkakahiwalay na operasyon ang 6 na miyembro ng tinaguriang Gapos Gang na ilang beses nang nahulikam na nambibiktima sa Calabarzon. Ang kanilang estilo sa pagtutok ni John Consulta, exclusive. Kuha sa dashcam video na ito, Agosto pa nung nakaraang taon, ang aktual na pag-atake ng isang armadong grupo sa isang bahay sa Santo Tomas, Batangas. Kita rin ang tinangay nilang vote galing sa loob ng bahay, kung saan iginapos pa nila ang mga nakatira doon. Ang parehong insidente nangyari rin nito lang nakaraang buwan sa Calamba naman sa Laguna. Sinabayan ng grupo ang pagpasok sa bahay ng sasakyan ng kanilang target. Ginapos din ng biktima sa katinangay ang pera at flat screen TV. Pati mga tako sa bilyar ng biktima, hindi nila pinatawad. Kinabukasan, isang bahay pa sa Santa Rosa, Laguna ang kanilang pinasok. Kabilang ang mag-asawang si Denver at April, di nila tunay na pangalan, sa mga nilooban din daw ng mga suspect sa kanilang bahay sa Infanta, Quezon. Hindi rin daw malilimutan ang ginawang pananakit sa kanila ng mga suspect. Yung baril nila na 45, pinukpok sa ulo ko at sinipa ako sa likod. Pero ang pinakamasakit po na pangyayari doon is yung makita mo yung mga anak at sariling pamilya na tinututukan ng baril at wala kang magawa. Ayon sa Calabarzon Police, ang mga suspect ay miyembro ng tinaguriang Gapos Gang. Ang ginagawa nila is sinasabayan nila yung magiging biktima pagpasok ng bahay, ginagapos, saka tinatakpan ng bibig sa pamamagitan ng plastic tape yung mga magiging biktima nila. At pag nasa loob na sila ay kanilang kinukuha yung mga mamahaling mga gamit ng mga biktima. Nakakuha tayo ng mga CCTV footages, doon na natin na-identify yung members ng grupo na ito. Naaresto ng Regional Intelligence Division 4A at Calabarzon Police ang 6 sa kanila sa magkakahiwalay na operasyon sa Pasay City, Quezon Province at Cavite. Na-recover din ang 2 sa mga sasakyang ninakaw ng grupo at mga gamit umano nila sa pamubusal at paggapos sa mga biktima. Lumalabas na bukod sa robbery, sangkot sa carnapping, droga at papunta na sana sa kidnap for ransom ang galaw ng grupo. Ang mas nakakagulat pa nang matukoy kung sino ang mastermind ng grupo.
Yung kanilang pinuno ay isang dating pulis na nakakulong ngayon sa Leyte sa kasong kidnap for ransom. Paano nagbibigay ng instruction itong dating pulis na ito sa mga miyembro ng grupo nila dito sa mga kasama nila na nasa labas. Yung ang nakakalungkot, paano nangyari yun? Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang kanilang panig. Tuloy-tuloy yung follow-up operation ng Calabarzon Police para maaresto ang natitira na lamang na isang membro ng Gapos Gang. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sa ikalawang araw ng confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilatag ng prosekusyon ng International Criminal Court na ang patayan sa ilalim ng gera kontra droga ay malawakan at sistematiko. Mga elemento kung bakit daw matatawag na crime against humanity ang nangyari sa Pilipinas. Mula sa The Hague, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, natapos na kahapon ng prosekusyon at ng mga abogado ng biktima ang kanilang submission of merits at inilahad nga nila sa korte ang mga ebidensya at patunay kung bakit sa tingin nila ay dapat tumuloy sa trial proper si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga kinakaharap niyang crimes against humanity of murder and attempted murder bilang indirect co-perpetrator. Demonstrates the systematicity of the attack. Kabilang sa mga ipinunto ng prosekusyon kahapon sa ICC ang pagiging malawakan at sistematiko ng mga pagpatay sa drug war na may pattern umano. Giit ng prosekusyon, ikinasa ito sa tulong ng National Network alinsunod sa isang government policy. At ang mga nagpatupad binayaran, tiniyak na di paparusahan at pinangakuan ng promotion. Police and those working with them were often paid reward money per kill. Your Honours, these killings were not random. Targets were pre-identified, listed, and then subject to operations based on that list. Para patunayan ang kanilang punto, binasa o ipinapanood ng prosekusyon ng ilang pahayag o talumpati ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giving you 48 hours. Pag nakita ko kayo, papatayin ko kayo dito. Binasa rin ang pahayag ng ilan nilang saksi, kasama ang ilang nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad sa Davao City na anilay kinabibilangan ng mga pulis, lokal na opisyal at sibilyan. This witness said that they personally killed hundreds of people. They described their job as the DDS as being, quote, just to kill small criminals, petty criminals. Out of the almost 300 people that I have killed, I never actually got to kill a drug lord. Para patunayang ginawang nationwide ang dating operasyon lang sa Davao City, ipinakita nila ang memorandum circular ni Bato de la Rosa na inilabas sa unang araw ni Duterte sa palasyo na nagsaad na iniutos umano ni Duterte ang pag-neutralize sa mga kriminal. Kasama rin sa mga ebidensya ang accomplishment report ng PNP at PIDEA. The administration admitted that 3,967 drug personalities died in anti-drug operations in the first year and a half of Mr. Duterte's presidency. The Philippine Drug Enforcement Agency, or PDEA, admitted that 5,281 drug personalities died in anti-drug operations. These admissions corroborate the widespread nature of the attack. They show that thousands of individuals were killed. At para patunayang nationwide ang mga patayan, iminapa nila kung saan-saan ito naganap. Purple dots indicate an area with 1 to 10 killings, while yellow indicates 500 killings. This is how the killings progressed throughout the presidential period. Ipinaliwanag din ang sistema ng DDS operations. Pinaka-leader si Duterte, pero may mga co-perpetrators siya, tulad ni De La Rosa. May handler naman ang mga death squad members na karamihan ay mga pulis at mga hitman. Halos iisa lang din anila ang kwento ng patayan. May informant na magtuturo sa target, na papatayin ng malapitan ng mga nakamotorsiklo. Tataniman nila ng ebidensya mga ito at makakakuha na sila ng reward kada napatay. Ang ilan pinapatay sa mismong police operation. Police often tried to legitimize the operations, so they would stage a non-laban or fight-back scenario to make them to appear to have been in self-defense. Ipinakita rin ang mga kasabwat umano ni Duterte mula Davao City na binigyan niya ng mga national position ng maging Pangulo para sila rin ang mga siwa sa nationwide drug war.
Ipinapanood din ang pahayag nila na pareho umano sa pananalita ni Duterte. Hayaan talaga ito sa drugs. Kaya kayong mga drug lord dyan, humanda na kayo at talagang sasagasaan ko kayo. Idiniin naman ng isa sa mga abogado ng biktima na mahirap ang karamihan sa biktima. Binasa rin ang ilan sa mga nasambit nila sa kanilang kaanak bago sila patayin. As recounted by this victim, and I quote, "My son kept repeating, 'Mama, don't leave me.' So I blocked the way. He pleaded again, saying, 'I will come with you, just don't kill me. Mama, don't leave me.'" Ang kanilang mga naulila, umaasa sa confirmation of charges para mabigyan man lang sila ng dignidad. Lalo't kinondisyon daw ni Duterte ang lahat na tama lang patayin ang mga biktima. For the victims, the confirmation of charges is not merely a legal step. It is a recognition that their loved ones mattered. It is an acknowledgement that what happened to them was wrong. It is a message that they have not been forgotten. These proceedings offer something they had been denied in years: hope. Hope that the truth will be established, that the one responsible will be held to account, that future generations will not endure the same suffering. Justice cannot restore their loved ones, but it can restore dignity. Justice can affirm humanity. Justice can help them begin to heal. Mel, bukas ang araw naman o buong araw ay nakalaan naman para sa mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at panunuorin daw ito sa loob mismo ng court gallery ng ilang mga kaanak ng mga biktima. Sa press conference naman na ginanap kanina ng mga abogado ng biktima, kanilang binanggit at tinalakay na inaasahan daw nila na palalawigin lamang ni Attorney Nicholas Kaufman yung mga nauna na niyang sinabi sa kanilang opening statement at kabilang daw dito yung paggiit na hindi naman daw talaga inutos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung pagpatay kundi depensahan ng kanilang sarili kapag may manlaban. At tinalakay din ng mga abogado yung proseso kung paano nag-apply mga biktima para mapabilang dito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at may kabuuang 539 victims all in all na kabilang at kung sakasakaling tumuloy daw ito sa trial proper ay kailangan ng panibagong proseso ng pag-apply ulit ng mga biktimang ito. At sinabi rin ng mga abogado na kung anuman ang sasabihin bukas ng mga defense panel ay handa ang mga abogado ng biktima for rebuttal this coming Friday at si Attorney Gilbert Andres daw ang haharap para sa rebuttal na yan. Mel? Antabayan na namin ang mga karagdagang ulat mula sa inyo dyan sa Daheg. Maraming salamat sa iyo. Live po yan, si Mariz Umali. Inisyuhan ng cease and desist order ng isang ahensya ng DNR ang nag-ooperate sa gumuhong bahagi ng landfill sa Rizal matapos itong makitaan ng mga paglabag. Posible ring maisara ang buong tambakan pero saan na magtatapon ng basura ang Metro Manila at ilang probinsya? Nakatutok si Maki Pulido. Kawawa mga tao. Dahil nakitaan ng DENR Environmental Management Bureau ng mga paglabag sa kanilang Environmental Compliance Certificate, ang International Solid Waste Integrated Management Specialist Inc. o ISWIMS, inisyuhan ng Cease and Desist Order o CDO ang bahagi ng landfill na ino-operate nito kung saan gumuho ang basura na ikinamatay ng isang mangangalahig. Kasunod nito ay iaakyat ang kaso sa Pollution Adjudication Board ng DENR na nagpapanagot sa mga lumalabag sa environmental law. Maliban daw kasi sa mabigat ang paglabag, na-isyohan na noong 2023 ng CDO ang ISWIMS kaya't hindi na lamang pagtatama sa operasyon ang kasunod na hakbang. Bigyan ng opportunity na pagpapaliwanagan yung proponent based dun sa observation. Pero dito sa nakita ng mga violation, talagang it would graduate talaga dun sa case nila sa Pollution Adjudication Board. Sabi ni Tamorio, isang posibleng parusang kinakaharap ng ISWIMS ay pagsara sa buong landfill imbes na bahagi lang na may pagguho. Nahul. Kasi nga, kung may nangyari na ganito in the past, and then ito na naman, and then titignan na natin yung buong
ng buong facility. Pero kung maisara, saan na lang itatapon ang 3,500 tonelada ng basura na itinatapon sa landfill kada araw? Katumbas pa naman yan ng higit sa isang Olympic-sized swimming pool at nanggagaling sa 11 syudad sa Metro Manila at ilang bayan ng Cavite, Bulacan at Rizal. Wala pang pahayag ang MMDA kaugnay sa magiging alternatibong tapunan ng basura sakaling tuluyang maipasara ang landfill. Sa investigasyon ng DENR-EMB Calabarzon, lumabas na higit sa sukat at dami ng basura ang itinambak sa isang bahagi ng landfill kaya ito gumuho. Dagdag nito, hindi rin na isasaayos ang slope ng basura. Hindi natakpan ng maayos ang ilalim at taas ng nakatambak na basura kaya tumatagas din ang katas nito. Kulang nga rin daw ang stockpile ng lupa na ipapatong dapat sa itinambak na basura at wala ring accredited pollution control officer. Ito yung nag-ensure yung compliance dun sa mga kondisyon ng ACC. Kung walang accredited PCO, paano natin mai-ensure? Sa ngayon ay self-monitoring o nagre-report lamang ang iSwim sa kanilang pagsunod sa ECC. Pero pinag-aaralan ng DENR ang pagbuo ng monitoring team na bubuuin kasamang LGU at ilang stakeholder. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang iSwims kaugnay sa mga pahayag ng DENR-EMB. Tuloy naman ang paghahanap sa 2 nawawala pa sa pagguho. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Nagkagirian ang pulisya at mga rallyista sa gitna ng paggunita sa EDSA People Power Revolution sa ika-40 anibersaryo nito ngayong araw. 6 na pulis ang naitalang sugatan sa insidente. At nakatutok si Chino Gaston. Hindi pa man nagsisimula ang marcha, nagtutulakan na ang mga pulis at rallyista sa southbound lane ng EDSA bago makarating ng EDSA Shrine. Isang lane na lang kasi ang nadaraanan na nagdulot ng napakahabang traffic. Ayaw din payagan ng mga pulis na isama ng mga magmamarcha ang kanilang truck na gagamiting stage sa programa. Maya-maya pa. Ilan sa mga rallyista, pinusasan at naaresto dahil sa pananakit sa mga pulis. 6 na sugatan po tayo na pulis kasi nagkagirian po kanina. The moment po kasi na may nasasaktan na nakapulisan natin, ay doon po nag-e-end yung maximum tolerance. Hindi po kami basta nakatayo lang. Kalaunan nakarating din ang mga rallyista sa tapat ng EDSA Shrine. Simbahang itinayo para gunitain ang People Power Revolution noong 1986. Sari-saring paraan at obra ang gamit ng mga dumalo sa rally para ipahiwatig ang puna sa mga isyu ng katiwalian sa gobyerno at kaakibat na pananagutan. Gaya ng grupong ito na balot sa putik at kinakatawan ang mga biktima ng pagbaha, bunsod ng mga ghost flood control projects. Karamihan ng pumunta dito ay hindi naman organisado, hindi naman masasabing nasa kaliwa o nasa kanan, pero wag naman natin ipagkait na ang EDSA ay para sa lahat. Isa sa mga nagpunta ng EDSA noong 1986 si Caloocan Congressman Edgar Erice. Nakakatuwa raw masaksihan ang pagkakaisa ng mga Pilipino para patalsikin noon ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero ang diwa na ito, hindi niya raw nakikita sa kasulukuyang panahon. Nalulungkot ako. Kasi watak. Isa lang naman ang dahilan kung bakit naghihirap yung bayan natin. Sabi nila, unity. Naupo sila, ano nangyari? Only away. Only nakaw. At kitang-kita natin yung epekto. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kumbaga sa edad, 40 na ang EDSA People Power na hindi na inabutan ng maraming Gen Z at Gen Alpha. Pero higit pa riyan ang dahilan kung bakit nalilimutan na ang ipinaglaban noong 1986 ayon mismo sa mga tinaguriang pag-asa ng bayan. Gayunman, may sagot din sila sa kung paano pupukawin ang diwa ng EDSA kahit sa mga hindi na naniniwala. Ang EDSA 40 sa mata ng kabataan. Tinutukan ng special report ni Mau Gonzales.
Sabado, karaniwang araw ng gimmick ng mga kabataan. Kabilang sila sa mga ipinaghanda ng concert sa Quezon Memorial Circle. Malinaw ang ipinunta ng ilang dumalo. Yung sa kanta po. Bukod po sa para suportahan po yung project po ng QC, gusto rin po namin mapakinggan yung mga singers. Pero karamihan sa aking nakausap, walang alam sa kung para sa ano ang concert. Na kick-off ng paggunita sa ika-40 anibersaryo ng 1986 People Power Revolution. Naibinigyan ng Diyos ng malayang pag-iisip. Siyempre po may lungkot, pero siguro yung tema po ng 40th People Power Anniversary po para sa akin ay mas parang pagninilay, no? Self-reflection yung inisip ko na parang hindi matatanggi na naging malaking parte ng kwento ng ating bansa. Si Lola Cory, si Tito Noy, si Lolo Ninoy, at and for the latter two, for all of them, very proud po ako sa naging legacy. Pero ganito pa rin yung kalagayan natin. So kailangan din natin magtanong na saan po tayo nagkulang. Kung tutuusin, sa mismong People Power Revolution noong 1986, kabilang sa mga lumahok ay mga kabataan. Tulad ni Volt na naaalala pa kung paano ipinagbawal noon ang Voltes 5 na tumalakay sa konsepto ng revolusyon. As young as I was, pre-teen or 14 years old ako noon, napaka-trivial, no? Voltes 5 generation kasi ako. Na-addi kami sa Voltes 5. And then binani Marcos. Pero nagkaedad na ang mga kabataan noon at ang mga ipinanganak sa taong yon, 40 na. Habang ang pinakamatanda sa mga Gen Z, ipinanganak mahigit 1 dekada matapos ang People Power. Ang mga nangyari sa EDSA at ang mitya nitong martial law, nalalaman na lang nila sa mga textbook. Naalala ko, tinuro lang sa akin nung EDSA nung elementary is grade 6 ako. Doon ko nalaman unang-unang EDSA kasi hindi rin naman siya nakukwento ng mga magulang ko. Ang naalala ko lang, kaya nagkaroon ng people power dahil doon sa martial law, yung patuloy ng pagigipit pa ng gobyerno. O kung ikwinento ng mga magulang at ibang nakatatanda. Sis may lolo. So ang experience niya raw po ng martial law, batas militar, pinasara yung schools temporarily. Umuwi po siya sa Kalingal, dala-dala po niya yung law school books niya. Tapos in-inspection po talaga ng military, isa-isa yung bawat page para tignan kung may subversive materials. Pero di tulad niya si Ferdinand, na laking norte at ipinangalan kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Iba ang kanyang karanasan na bagaman totoo ay hindi kabuuan ng kasaysayan. Lumaki ako na nakikita ko yung mga proyekto na ginawa noon, na nila Marcos noon. Pero nung merong sa high school ko sa Manila Science, kinuwento yung mga desaparecidos, yung mga alumni namin na pinaglaban yung mga karapatan nila. Doon ako namulat na iba pala yung kasaysayan. At higit sa mga nangyari noon, tila nakalimutan din pangatawanan ng mga Pilipino ang mga ipinaglaban ng EDSA. Ang inheritance sa amin ng EDSA ay dynastic politics, unfinished reformed, elite na pagpapatuloy na administrasyon. So for us, it's really a continuous effort for democracy. Kaya siguro kahit pa marami namang nagsasabing buhay pa ang diwa ng EDSA, batay sa isa sa mga huling survey ng SWS tungkol sa issue, kung pangako lang ng EDSA ang pag-uusapan, marami ang naniniwalang konti o halos wala talagang natupad. Ano sa tingin nyo yung naging problema na hindi natutunan from the martial law era na bakit tumawid dito sa panahong ito yung mga naging problema na noon? As a Filipino, mapag-ano po kasi tayo, parang we give lagi na parang chance to other. Hanggang sa nakakalimutan natin siya. We forgive, yes, pero dapat yung lesson, yung nangyari is dapat maging aral siya hanggang sa mga susunod na panahon. Pero sa mismong concert kung saan tila marami na ang nakalimot, may bumubulong na pag-asa.
Ang pag-alala kasi sa EDSA, iniangkla sa isang isyong relate sa mga kabataan. Tinawag itong awit at aksyon kontra korupsyon. Sobrang mahalaga po siya. Saka minulat ko na rin po noon hanggang sa nag-aaral ako. Yun na po yung mga pinag-aaralan na. Natutuwa ako na interesado sila. Natutuwa ako nung nire-rehearse ko yung Handog ng Pilipino sa Mundo. Alam nila yung kanta. They give importance to this day. Regardless of what you believe in, regardless of who your future president is, kung ganyan ang attitude ng ating kabataan, then our country definitely has hope. Tungkol naman talaga sa issue ng pamamahala ang diwa ng EDSA, hindi sa anumang partido o pamilya. Marami sa mga demonyo na inaway nila, na pinalayas nila noong panahon ng diktadurang Marcos ay tila bumabalik ngayon. Yung korupsyon, yung pangabuso sa karapatang pantao. So may bagong urgency po yung paggunita natin ng 725, pero hindi lang paggunita, pero yung pag-renew po natin ng ating pagtutol dito sa korupsyon. Pero may hamong dapat harapin ang mga kabataan. Kung noong 1986 na wala pang cellphone, nalagpasan ng mga nag-organisa sa EDSA ang kontrol ni Marcos Sr. sa media. Ang mga kabataan ngayon na armado ng gadgets at social media, dapat malagpasan ang epekto ng maling impormasyon. We studied TikTok, YouTube, and Facebook for months. And it's harder because even Gen Z are easily played when it comes to videos. Filipinos are sorry to say, but easily manipulated when it comes to news, misinformation, disinformation. Itinutulak ngayon na palawigin ang People Power Revolution sa kurikulum ng mga estudyante. Sa Catholic schools, we do that. Kaya nga pag February 25 or the whole week of that, may mga film viewing. Kapag dependent lang kami sa textbooks, yung mga textbook producers natin, yung mga publishers natin, ayaw naman nila ng mga contentious issues. Kasi wala silang benta sa ibang mga private schools. Dinadaanan lang naman yan, pero walang lalim. Sa huli, ang pinakamahalagang tanong, sino sa inyo ang naniniwala na may pag-asa pa ang Pilipinas? Oo, ayon sa mga Gen Z ito, kung aalisan ng kulay ang EDSA. Sana yung understanding at appreciation natin ng EDSA, hindi lang tungkol sa kung sinong nakaupo, kung anong kulay yung papanigan mo. Unang step doon ay makinig sa mga kapwa kabataan din na siguro hindi kami kapareho ng iniisip. Yung pagtanaw sa EDSA o kahit anong political issue na yan, tingin ko yung pakikinig ay opens up so many possibilities para maintindihan kung ano ba yung issue na dala-dala ng isa't isa and ano ba yung common. Tulad ng paglaban sa katiwalian na issue ngayon sa gitna ng flood control scandal. Hindi ko po alam kung yung mismong salitang EDSA o People Power ay resonant po sa mga Gen Z, sa mga Gen Alpha. Pero sa September 21, meron pong mga college students po na nangimbita po sa akin na sumama sa isang pagkilos. Buhay na buhay pa rin po sa mga Gen Z, sa mga Gen Alpha. Sa huli, baka sa paglaban sa mga issue at hindi lang sa isang kalsada, nahahanap ang pagkakaisa. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Masaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa takbo ng kanyang depensa sa ICC ayon sa kanyang abogado. Tiwala naman ang mga abogado ng mga biktima na madidiin ng kanilang mga testigo ang dating Pangulo. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sabi ni Attorney Gilbert Andres, handa na sila sa paghaharap ng mga witness sa allegasyong crime against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kung matuloy ang trial, handa po kami magpresenta ng testigo po para talagang patunayan na ito po yung mga nangyaring dagok sa mga biktima. Sila daw ang magpapatotoo na maraming pinatay nung panahon ng Duterte administration. Karamihan sa mga testigo, hawak na raw nila at binibigyan ng seguridad. Sabi ni Dean Raul Pangalangan,
dating ICC judge. Mahigpit ang seguridad ng ICC sa mga testigo. Alaga ang mga ito at confidential na ang lahat ng galaw nila. Pagharap daw ng witness sa trial proper, yun ang unang beses na maririnig ang kwento nila. Bawal sa court sa ICC yung gawain sa atin na rehearsal of the witness. Bawal yung witness coaching, bawal yung witness preparation. Maski prosecution? Oh yes, bawal. The first time they will hear a witness is when they call the witness on the stand. Okay. Until then, ang alam lang nila sa testigo, yung statement na binigay niya sa investigators. And in fact, to coach a witness is a crime under ICC law. Tiwala si Andres at ang kapwa-abogado niya para sa mga biktima na nailatag nila ang mga elemento at ebidensya laban kay Duterte sa mga kasong kinakaharap nito. You think the prosecution had done enough? Yes, yes. I think more than enough to show na there are substantial grounds to believe na Mr. Duterte committed the crimes charged. Dami nilang mga ni-reference, no less than the statements himself of the suspect, Mr. Duterte. Siya po yung Exhibit A ng mga ebidensya po. Bukas, ang abogado ni Duterte ang buong araw magsusumite ng posisyon nila para kontrahin ang mga akusasyon. Handa rin daw silang ipagtanggol ang dating Pangulo. Nakausap ni Kaufman ang dating Pangulo matapos ang unang araw ng hearing. We gave him a rundown and a briefing of what was said, and he was happy. What was his reaction? Yes. He was happy. What did he say, Attorney Nick? That he was happy. Just that? Just that? I'm not going to go into exactly what was said between us. There is a certain concept called attorney-client privilege, but I can assure you that he's extremely happy with the way that things are going at the present moment in time. Mula rito sa ICC The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Inireklamo sa Senate Ethics Committee si Senador Bato de la Rosa ng pagpapabaya sa trabaho dahil sa patuloy niyang pagliban sa Senado. Gate ng civil society group na huwag kang kokorap. Hindi na nagagawa ni de la Rosa ang kanyang trabaho na malinaw nilang pang-aabuso sa kapangyarihan at pribilehiyong iginawad ng taong bayan. Hindi nila ito patas sa mga regular na manggagawa na no work, no pay. Kaya hiling ng grupo, huwag pasahurin si de la Rosa at suspindihin ang operasyon mismo ng kanyang opisina. Sabi ni Senate Ethics Committee Chairman Senator J.V. Ejercito, ipipila nila ito sa 5 na unang ethics complaint laban sa ibang senador. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, sa ngayon ay walang nakasaad sa Senate rules tungkol sa pagiging absent ng isang senador. Ang meron lamang daw kung absent sa komite na pwedeng ikatanggal sa komite. Ibinahagi ni Apoy sa Dugo star na si Ashley Ortega ang estado ng relasyon ng kanyang sariling ina matapos ang matinding tampuhan nang umalis siya sa bahay para maging independent. May chika si Nelson Canlas. Hindi pa man opisyal na idinideklara ang tag-init, magbabaga na ang hapon ng mga kapuso sa pagpasok ng buwan ng Marso dahil sa pinakabagong offering ng GMA sa afternoon prime na Apoy sa Dugo. Not your ordinary sizzling rivalry dahil ang puksaan sisiklab sa loob ng tahanan. Seryeng susukat sa katagang blood is thicker than water, pero mga salitang magdadala rin ng kurot sa puso ng isa sa mga lead stars na si Kapuso leading lady Ashley Ortega. Sa pag-upo ni Ashley sa GMA Integrated News interviews, kasama ang kanyang co-star na si El Villanueva, nauwi ang usapan sa relasyon niya sa kanyang ina na may tampo pa rin sa kanya. It's not easy rin kasi na yung 3 years na di namin pag-uusap. And of course, syempre yung ginawa ko sa kanya na I left home. Kasi I left without saying anything. I left without saying goodbye. Hindi ko rin naman talaga intention lang, naiiwan lang si mom. I just needed space for myself as well to grow. Sometimes kasi pag nagiging toxic na yung environment, naapektuhan na talaga ikaw mentally. And that's what happened to me. Siya siguro, she's still in the process of accepting na kaya ko na mag-isa. I'm sorry for that. And talagang pinagpipray ko kay Lord na sana mag-heal siya. Have you reached out to her? Of course, Sir Nelson, the moment pa lang nung na-evict ako, that's the first thing I did. It's the first thing I did, of course. Talagang nag-reach out ako. But again, hindi rin talaga madali yung sa nangyari sa kanya. So, I have to step back muna para lang din hindi matrigger ulit. Matatandaang nagpadala ng reconciliation letter ang kanyang ina
habang nasa loob si Ashley ng Pinoy Big Brother House. Nagpadala rin ang aktres ng mga bulaklak sa kanyang ina nang ma-evict siya sa bahay ni Kuya. Of course, she's still my mom. And it's hard na, not having a relationship na talagang fully okay pa with someone you love. We're still trying to make things better. Did you learn anything about yourself in the process? Oo naman, marami, a lot talaga. Siyempre, blood is thicker than water. No matter what will happen, isa lang yung nanay ko and that will always be my mom. Did you see each other during the holiday? Nung last Christmas, hindi po eh. So, sakit nun? Oo, yes. Mahirap pa rin talagang pag-usapan. Parang na rin siguro, mga 3 years or 4 years na no Christmas with her or celebrating my birthday with her. So, of course, it's still painful. But every day naman, I still pray na things will be better for her. Sa pagpapatuloy ng GMA Integrated News Interviews bukas, may isang masakit na bahagi naman ng buhay ni Elle ang kanyang ilalahad. Nagpa-check din ako and then yung sinabi sa akin ng doctor was really shocking. Abangan yan. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.